Masakit. Ubos lahat. 345,000 nilabas lahat ng hacker. Pakasaimin na ng video sa akin. Sabi, hindi na raw makuha yung pera. Successful daw yung nakonik sa online bank. Ngiti yung card na to. Now on Top Stories, ang nakakaawang sinapit ng isang kliyente ng BDO. 350,000 na wala na parang bula sa BDO account ng isang kliyente. Ang masakit pa daw ay baka hindi na maiibabalik sa kanya. Usap-usapan sa online community ang lalaking nag-viral dahil sa kanyang Facebook Live kung saan makikita itong umiiyak at humahagulhol dahil sa nangyari sa kanyang savings na paparal sana sa kanyang anak. Kinilalang si Glenn Cañete ang nasa video. Siya ay umiiyak habang ikinukwento ang nangyari sa perang kanyang pinaghirapan ipunin ng ilang taon. Ang halagang 350,000 ay nawala umano na parang bula sa kanyang BDO account. Ang pera umanong iyo ay para sa pag-aaral ng kanyang anak sa kolehiyo. Napag-alaman umano ni Glenn sa BDO na ang kanyang pera ay na-withdraw na online. Laking pagkagulat ang naramdaman ni Glenn nang marinig ito mula sa nasabing bangko dahil wala naman daw siya online bank account dahil passbook ang kanyang gamit. Ang account ng anak ko na-hack. Ubos lahat ng laman pang college niya. Hindi ko alam kung paano umpisa. Sabi ng video, successful daw yung nakonik yung account ko sa online. Samantalang itong passbook na to, passbook lang to, walang online bank, walang card. Masakit. Ubos lahat. Bunsod nito, maraming netizens ang nakisimpatya kay Glenn at nanawagan sa BDO na sana ay mas higpitan pa umano ng BDO ang bank security nila para hindi naman humantong sa ganito na mawawala na lang ang pinaghirapan ng kanilang mga kliyente. Ngayon nga ay nagpost ng muli si Glenn upang ipaalam na maayos na ang naging problema sa nawawalang pera. Good morning, sorry po, need ko po deleted video, nakausap na po namin. Okay na po lahat, salamat po. Update ni Glenn. Kahit burado na ang mga video, ito ay napanood na ng karamihan kaya maraming nagsasabi kung paano naayos ang problema ni Glenn. Dahil sa post ni Glenn ay maraming netizens ang nagbigay mensahe para sa mga gumagamit ng bangko. Ano masasabi mo sa pangyayaring ito? Isa ka ba sa nakaranas ng ganitong problema o sadyang kapabayaan ng mga bangko? Feel free to comment.